Tayo po ay nasa part 4. Part 4 na po tayo ng topic about the manifested and indwelling presence of the Holy Spirit will produce a blessed life, victorious life, godly life. Sino rito ang gustong maging matagumpay sa kanyang buhay? Yan ang tama. Magtagumpay ka sa laban ng pagsubok. Yan ang gusto ng Panginoon. We are victorious army of the living God. Sabihin mo, ideklara mo sa iyong sarili, I am a victorious army of the living God. I'm strong in the Lord and in the power of His might. Sabihin po natin yan. Ephesians 6:10 po yan. I am strong. I am strong in the Lord and in the power of His might. Pumalakpak naniniwala that you are strong. Always remember, ikaw at ako ay representative ni Christ here on earth. Kung paano nagtagumpay ang Panginoong Yesus, magtatagumpay ka rin. Kasama ka sa laban. Kasama ka sa parada ng tagumpay. Pinagbigyan ni Christ. Jesus has won already in the cross of Calvary. Yung tagumpay ni Kristo ay tagumpay mo. And the Spirit of Christ, makinig po tayo, meron po bang bago? Pinag-usapan po natin almost more than 2.5 months about the Holy Spirit of God. Mula nung ikaw ay born again, nag-surrender ka ng buhay mo sa Panginoon, nanahan na sa iyo si Holy Spirit. 24 hours in a day kasama mo siya. Natutulog ka, nagpapahinga, gumagawa, God is with you. Pag nagkasala ka, hindi ka niya itinatakwil. Pag nagkasala ka, just repent, admit that you committed sin, and take the forgiveness from the Lord. Pero hindi ka niya itinatakwil. Hello? Pero ito ay nakakapagpabago sa atin. Yung malaman mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, yun lalo ang nagpapabago sa buhay ng tao. Yung malaman mo ang Lord ay mapagpatawad, nababago ka. Yung malaman mo na ang Diyos ay mapagbiyaya, kagaya ng ating ginawit, I see grace. Lalo ka nababago. Sino ang naniniwala, our God is so gracious. Our God is a forgiving God. Our God is a God of miracle. Dinala ka ng Panginoon dito para sabihin sa iyo, mahal na mahal ka niya. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, the Lord loves you so much. Another person, the Lord loves you so much. He died on the cross to show His love for you. Ngayon tayo po'y nasa part 4. Anyone, kinig po tayo, lahat po ng totoong nag-surrender ng buhay kay Christ, mula nang isurrender mo ang buhay mo kay Christ, nanahan na dyan si Holy Spirit. Where is the Holy Spirit of God? Nasaan si Holy Spirit? Sagot po ang iba. Nasaan si Holy Spirit? Nasa akin, nasa iyo. Who is the Holy Spirit? He is the third person in the Trinity. Who is the Holy Spirit? He is the Spirit of the Father. He is the Spirit of Christ. Bakit iniwan ni Christ bago siya umalis si Holy Spirit? Para magtagumpay ka. Para maging anointed ka. For you to perform signs, wonders, and miracle. Hindi ikaw ang pagmumula ng miracle, si Christ. Palakpakan natin si Jesus Christ. Pero ikaw ay representative. Sabihin mo sa iyong sarili at sa iba. Sabihin mo, ikaw ay representative ni Christ. Sabihin mo rin sa iba, you are Christ's ambassador. So we are in the kingdom of God. Sino uli nagsasabing, malinaw sa'yo, kaya ka magtatagumpay kung bakit ka magiging blessed ang buhay because of the Holy Spirit. Kaya yun po yung topic. Pakibasa po, part 4 na po tayo. The indwelling. Pag sinabing indwelling, siya'y nasa iyo. Pag sinabing manifested, okay, 2 or 3 gather, higit mo siyang mararanasan kasi nakafocus ka sa Kanya. Sino rito nakafocus kay Lord?
may mararanasan ka hanggang mamaya. Sino rito talaga hanggang mamaya nakafocus, hindi ka makikipag-usap? May matindi kang ma-experience. Pumalakpak ang nagsasabi noon. Sabihin mo muna sa iyong kaliwat ka na, huwag mo akong kakausapin. Maliban sabihin ko, may matindi kang maruranasan. Makinig kayo. Si Holy Spirit ay nasa atin. Hindi siya manggagaling somewhere. He is inside of you. Pero pag nakafocus ka, mas matindi ang iyong mararanasan. Kasi nakafocus ka. Sino rito ang makikinig hanggang mamaya nakafocus? Ikaw ay may mararanasang healing, may mararanasang miracle, may mararanasang strength from the Lord. Amen? Trabaho yan ni Holy Spirit. Sinong pumunta rito may problema, nabibigatan ka, pagagaanin ka ni Lord? Hindi ako, si Lord. Amen? Palakpakan natin magpapagaan sa iyo. Amen. Thank you, Lord. Receive our clap of praise. Now, we're on the part 4. Kung na-miss nyo ang part 1, pumunta lang kayo sa J1 page or YouTube. Nandun po yung part 1, 2, 3, part 3. The spirit of counsel and might. Sorry po. Sorry to interrupt you. Tumatama po din eh. Baka pwedeng doon. O electric fan. Somewhere here eh. Hindi ako pwedeng tamaan at ako hanggang mamaya pa magsasalita. Tumatama. Thank you. Dito na lang. Taas na lang kaya. Yan, taas na lang dear. Yan, thank you. Okay lang yung number na 18. Hindi kayo mainitan mamaya. Salamat. Thank you, Lord. Okay, basahin po natin. And the Spirit of the Lord shall rest upon Him. Sino yung Him? Kay Jesus Christ. Pero tayong iniwan ngayon ni Jesus eh. So the Spirit of the Lord will rest upon you also. Spirit of wisdom, understanding, Spirit of counsel, Spirit of and might, the spirit of knowledge and fear of the Lord. Fifth dimension, ito po ang ating pag-uusapan. Fifth dimension, manifestation of the Holy Spirit is spirit of might. Sabihin natin, is spirit of might. Sabihin natin, I have the spirit of the Lord. I have the spirit of knowledge, wisdom, understanding, spirit of counsel, and might. And spirit, the God-fearing spirit. Sinasabi niyo po yan? Isaiah 11:2. Sino rito may God-fearing spirit? May banal na takot sa Diyos? Pumalakpak sa Panginoon? Sino may spirit of might? Mamaya maunawaan, ano ba yung spirit of might? The Holy Spirit is the spirit of might. Sa likod ng lakas, sa likod ng mga unexpected strength na kailangan mo, si Holy Spirit yan. Sa likod ng anointing, si Holy Spirit yan. Sa likod ng miracle na kailangan mo, si Holy Spirit yan. The Holy Spirit is the spirit of might, and spirit of might in Hebrew word called Gibor. Means champion. Nasaan dito mga champion? Sino ang champion of champion? Jesus. Who is the champion of champion? Jesus Christ. Sino naman dito yung wagi? Ikaw at ako. Champion tayo. Bakit? May mga laban tayo. May mga different journey. May mga struggle tayo, pero wagi ka. Nasaan ang wagi dito? Pumalakpak kay Lord. Yes, you are champion of God. Pero the champion of champion is Jesus Christ. Palakpakan natin si Jesus. Pag sinabing spirit of might, champion, strong, mighty, he who excel. Nag-e-excel siya. Sa iyong study, nag-e-excel ka. Sa assignment sa iyo ni Lord, nag-e-excel ka. Sa trabaho, napopromote ka. Amen? Sa iyong maturity, nagmamatured ka. In all areas of our lives, because of the spirit of might, you excel. Taas ang kamay na nag-e-excel. Nag-e-excel. Palakpakan natin si Lord because of the Spirit of God.
The term is also associated with the name of God. El Gibor. Everyone says El Gibor. Which translates to the mighty God. Walang ibang almighty maliban kay God. And because God is in you, His Spirit is in you, is in me, we have that kind of Spirit of the Lord that is mighty. Amen? Ikaw at ako'y binigyan ng kapangyarihan ng Diyos to trample down snakes and scorpions. Luke 10:19, ikaw at ako ay isinama ng Panginoon, 1 Corinthians 2:14, sa parada ng tagumpay. Kung ikaw ay may problema ngayon, magtatagumpay ka dyan. Amen? Having the wisdom from the Lord. Amen? The Spirit of counsel, gagamitin ka ni Lord to counsel, to give proper advice. So the term is also associated with the name of God, El Gibor, which translates to the mighty God. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Si Lord yan. Sa likod ng lakas na meron ka na kailangan mo, si Lord ang nagsusupply. And the Spirit of might is the manifestation of Holy Spirit revealed when God's want to show Himself strong. Ikaw at ako'y representative ng Panginoon wherever we are. Being a student, being employed or self-employed in a business firm. Ang gusto ng Lord, ipakita that you are strong in the Lord. Sa problema, hindi mo naman ginugusto magka-problema. Hindi mo naman ginugusto magkamali. Pero dun sa pagkakamali mo, be strong. Harapin mo ito. Nakasama mo si Lord. Amen? Amen? Huwag kang nangahanap ng sisisihin. Huwag mo na rin sisihin ang sarili mo kung nagkamali ka. May tinuturo lang ang Panginoon. Pero ang maganda rito, yung learning mula sa iyong pagkakamali. Si Lord ay hindi nagkukondem. Siya ay nagkukonvict. Hindi kanya kinukundina. Ang gusto niya, kausapin ka niya at sabihin, may mali ka anak, pero narito ako. Maaayos yan. Patawarin mo ang sarili mo kung nagkamali ka. Hello? Are you listening? Sabi ni Lord, andito ako. Hindi kita kinukundina. That is love. And the Holy Spirit is the Spirit of might, and He is the source and sustainer. Siya yung pinagmumulan. Ginagamit lang ginagamit ng Panginoon ang Bible. Ginagamit kami para sabihin sa iyo, andyan ang Panginoon, mahal na mahal ka niya. Lumalakas ba tayo pag ganon? The Lord wants us, you and me, to be a channel of blessing. Para sabihin sa mga tao, mahal kayo ng Lord. Hindi pa tapos si Lord sa iyo. And that kind of His Spirit, the Spirit of might for you to become stronger. Amen? In the battles of life. The Spirit of might is the manifestation of Holy Spirit. Lumundag ka, dear. Yata. Holy Spirit, the Spirit of might, and is the source and sustainer. Like the Spirit of counsel, the Spirit of might comes to rest on us and on the created thing, and His presence acts as a wall of fire around us. And His presence acts as a wall of fire around us. Nasaan ka na? Fire around us. Yan. It's like a fire. I decree and declare everyone are under the fire, the walls of fire of God. You are protected by God. The Lord in you is a mighty God. Palakpakan natin our mighty God. Spirit of might teaches us how to live in victory. Ikaw at ako bilang ambassador ng Panginoon, tuwang-tuwa siyang makitang mapagtagumpay ka. We never have to lose. God has already fought and won for us. I'm not invalidating kung anong feelings na mayroon ka. Hindi ko ini-invalidate kung ikaw ay nalulungkot. Do it.
Kung ikaw ay somewhat may fear, do it. Pero huwag kang magdo-dwell dyan, please. Ano po yung sinabi ko? Huwag kang magdo-dwell. Hindi ko invalidate. May feelings tayo eh. Am I right? Pero huwag kang magdo-dwell. Huwag mong hayaan. Huwag kang mag-i-stay. You are not a failure. You are a victor. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, we are not failure. We are victorious army of the living God. God is greater in you. 1 John 4:4. The Spirit of God in you is greater. Kaya may laban. Mayroong talagang laban ng flesh and spirit. Your inner man, your spirit, wino-work out yan ni Holy Spirit para makitang ikaw ay isa ng bagong nilalang. Sino na ang tunay na born again, nakipagkasundo kay Christ, and you are now a new creation. May bago ka ng buhay. Ang isinuka mo, hindi mo gustong himurin uli. You have the spirit of might. You are strong para malabanan mo yung isinurrender mo sa Panginoon na bisyo. Isinuka mo na yan, hindi mo na yan gugustuhin. Amen? Ano man ang isinuka mong pangit na ugali, huwag mo nang babalikan pa. Ikaw ay isa ng bagong nilalang. Sabihin mo sa iyong kaliwat kanan, you are a new creation. The Lord is in you. And the Lord protects you. And the Lord loves you so much. Hindi ka kinukondem, pero mahal ka ni Lord. Ang gusto ng Panginoon, maging liwanag tayo saan man tayo naroon. Wala ka na sa dilim. Amen. Sabihin mo sa iyong sarili, wala ka na sa dilim. Now you are living in the light, and Jesus is the light of the world. Palakpakan natin si Jesus. Might means powerful, strong, and valiant. Yan ang gustong makita ng Lord sa iyo at sa akin. For great is the Spirit of the Lord working in your life. Might is also used to describe David's might men who accomplish amazing feats of war. Nagwagi ang mga tauhan ni David like David. David, having the spirit of might, natalo niya si Goliath. Sino rito mong like David? Because of the spirit that is in David is the same spirit that is in you. Ano mang problema, pagsubok, maliit yan kumpara sa ating makapangyarihang Diyos na sumasayo. You have the Spirit of God who is with David ay nasayo. Sabi ko po, ang Espiritu ng Diyos na kay David, si Goliath ay kanyang nagapi, ay nasayo rin. Magagapi mo ang anumang Goliath ng buhay. I decree and declare, everyone nakaharap ko, magagapi mo, you will won the victory. Any Goliath in your life, you are like David. Palakpakan natin si Lord. Woo! Because we have the Spirit of might, the Spirit of God, the Spirit of Christ in us. People of God. Tayo army of the living God. We are God's ambassador. Stand firm and tell the world who the Lord who is in you. Show forth to the world, God is greater in your life. Amen? Sino natutuwa na ang Lord ay patuloy na mapaparangalan sa buhay mo? Lord, maganap ito. Bini-wish po ba natin yan? Yan po ba ang prayer ng ating life? Ng ating heart? Na maparangalan si Lord? Sabihin natin, Lord, Spirit of God, Spirit of might, Spirit of victory, kayo nananahan sa akin. Nais kong maparangalan kayo sa buhay ko. Beginning today, throughout the years, throughout my life in this earth. In Jesus' name. Sinabi niya, patulan mo, Lord. Sabihin mo, Lord, salamat, papatulan niyo. Victorious ka. They got their power from a source. Bakit nagtagumpay si David kay Goliath? He got the power from the source. And who is the source and sustainer? The Holy Spirit.
When the Spirit of might is at work in you, He will cause you to be bold. Saan ka man patayuin? Kung ikaw man ay isang empleyado, mapopromote ka at mapopromote at mapopromote in a position. When you handle the meeting, stand firm and know that the Lord is with you. You will be bold. Ikaw ay makakaranas tumayo dito. Speaking the word of God, makakaranas ka sa harap ng maraming kongregasyon. Ipakikilala mo si Lord boldly. Sino yon nagsasabing, yes Lord, ako yon? Hindi nagsabi yung iba. No one knows. Ako, licensed civil engineer, may tindahan, pero ngayon full-time pastor. Hindi ko yun alam. Great ang program ni Lord. Great ang plano ni Lord. Just obey. Sabihin mo sa iyong sarili, great is the plan of the Lord in your life. Obey Him, no matter what. Amen? Huwag mo sasabihin, matanda na ako. Teka, si Abraham, si Sarah, nanganak pa, matanda na, ginamit ng Panginoon. Sino rito, kahit maedad na, kagaya ko, 62 na ako, ginagamit ng Panginoon, boldly, speaking boldly, because of the anointing of God in me. And because of the anointing of the Holy Spirit in you, kaya ka rin gamitin ni Lord boldly. Paglaban mo kung anong tama na sinasabi ng Biblia, God will gonna anoint your lips. Sabihin mo sa iyong sarili, God will gonna anoint your mind, your heart, your lips to speak what God wants you to speak. Amen? Nasaan dito may mga spirit of the Lord, spirit of might, and you can share the word of God. Hindi ka matatakot mag-share ng word of God. Hindi ka matatakot. Remember this. Pinag-aralan natin that the Holy Spirit also at work in the unbeliever. When you share the word of God, the Holy Spirit will work in you. The Holy Spirit will work in the Word of God. And the Holy Spirit will work in the unbeliever. Gets nyo? Hello? Kaya kailangan mag-share tayo. Kikilo si Holy Spirit sa unbeliever na sinisharean mo. Kikilo si Holy Spirit sa Word na isinishare mo. Kikilo si Holy Spirit sa'yo na nagsishare. Sinong gustong makaranas ng matinding kilos at kapangyarihan ng banal na Espiritu? Share the Word of God. Ang daming mapapahamak pa. Ito nga kaya't pinatuturo ni Lord that the Spirit of the Lord is in you, in me. Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of knowledge, Spirit of counsel. Pwede kang maging counselor. And the Spirit na ating pinag-usapan, Spirit of might. Ikaw ay champion ng Lord. And who is the champion of champion? Jesus Christ. Who has the spirit of might? Ay? Sumigaw. You will speak boldly. Hindi mo yung mararanasan kung hindi mo aktuhan. Maraming nalibing na talents and gifts sa cemetery. Hindi nila nagamit. Hindi ko alam kung anong regalo meron ka. Kingdom financer? Lahat tayo pinagkalooban ng Lord ng talents and gifts. Ang lahat tayo na tunay na born again ay kinikilusan ni Holy Spirit. Huwag ka matakot. Great is the Lord who is in you. Share the word of God. Share. Malapit na dumating ang Panginoon. Who among us wants to populate heaven? Nasaan ang kamay? Ako lang. You want to populate heaven? Preach the word of God. You have the Spirit of the Lord in you. You want to snatch people away from hell? Nasaan ang kamay? You want to snatch people away from hell? Share the word of God. Share salvation. You need to know the importance of connection. Sabihin natin connect. Naranasan kong kumonek. Sabi ko, wala bang pilang
para sa senyor? Senyor ako. Ikaw bang nasa una ko, senyor? Sabi niya, hindi po ako senyor. Kaya lang, wala yata akong pila sa senyor. Para namang hindi pa kayo senyor. Sabi sa akin, parang hindi pa kayo senyor. Kumunik lang ako. Kumukunik ako. Tapos sabi ko, taga saan ka? Taga Libho po. Sabi ko, attend ka sa Libho. Naka-attend na po ako dun. O see? Connection. Sabi ko, may maleta ka Murang mo ba yan nabili? Opo, 50%. Saan mo gagamitin? Magtutur lang po kami sa ibang bansa. Wow! Sabi ko, wag mo akong kalimutan pa sa lubungan, ha? Connect. Sinare ko na, sa tagal ng pila, nag-share na ako. Alam mo ba, na si Kristo'y muling darating? At kailangan madatnan kang ikaw ay handa. Connect. Kawawa naman ang kaibigan mo. Baka kaupuan mo yan sa lamesa, kaupuan mo sa bangko. Baka yan ipa-imperno. Ikaw, hindi mo man lang nasishiran. Share that truly Jesus Christ is the only way to heaven. Hello? Connect. Gamitin mo yung damit na bago yan na isuot, nilabhan, isinampay, drenayer, pinalantya. At nung magusot sa lalagyan, pinalantya uli. Tama ba? O, kami lang ang namamalansya. Gamitin mo yan. Share Christ. Hello? You have the Spirit of the Lord. You have the Spirit of might. At anong sabi ron? That will cause you to be bold. Kailangan may goal tayo. Goal tayo makapag-disciple. May goal tayo to bring people away from hell. Kawawa sila. Pag napahamak, ikaw sure na. At ikaw at ako na sigurado na huwag ka na namang babalik pa sa dating buhay. Huwag na. Nasasaktan ng Panginoon pero hindi ka tinatakwil. Pag tayo nagkakasala, people of God, nasasaktan ng Panginoon. Pero hindi ka niya itinatakwil bilang anak. Binubuhusan kanya ng biyaya para patuloy na magbago. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang ating Panginoon Diyos. And you know what? One of the great example is Jesus Christ, who had the spirit of might. Luke 2:40, and the child grew and became strong in his spirit. Sino po itong child na ito? Jesus Christ. Filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Si Jesus Christ ay lumaki, taglay ang strong in spirit. Pag sinabing strong in spirit, hindi mo yan nakikita. Pero yung manifestation niya nakikita. The inner man, the spirit, yan ang wino-workout ng Holy Spirit. Kaya nababago ang tao. The inner man. Child grew and became strong in his spirit. Sino rito ang ikaw ay tumatanda ang edad, nadadagdagan, you want to become strong in his spirit. Sabi mo, I'm strong in the Lord and in the power of His might. Ay, yan ba mga bold children of God? Okay. We are in the generation of the Lord's return. Malapit na dumating si Lord. Tayo ay naririto sa henerasyon na mas malapit dumating si Lord. He wants the church in this hour of history to be mighty in His Spirit. Ito ang gusto ng Panginoon. We belong to the last days generation, end times generation. And the Lord wants for His church to be mighty in His Spirit. Nasaan dito yung mga pinananahanan ni Holy Spirit and you know to stand firm in what is right. You will stand firm on what is right. You want to be a good example? We need to. So we need to receive the Spirit kung wala pa sa'yo. Only
surrender your life to Jesus. The Spirit of might is manifesting Himself to you today in two areas. Bibigay po ako sa inyo na example. Spirit of might will manifest in two areas. First area is weakness. Pag ikaw ay nanghihina dahil sa ibalita, dahil sa problema, the Spirit of might will release His strength in your life. Sa panahon na ikaw ay nagkasala, nanghihina ka, the Spirit of God will release His strength in your life. Masaya po ba tayo doon? You failed. Gusto mong umiwas, hindi mo magawa. You failed. The Spirit of might will release comfort. Maganda po bang balita yun? Maganda po bang balita yun? Hindi mo alam kung anong gagawin mo, natrap ka na ng barkada. But the Spirit of might will release His strength para sabihin mo, no way. Nasa akin si Christ, born again ako. Sino may gusto noon? Kagaya ni David o ni Joseph, lumayo siya sa kasalanan. Tumakbo siya kahit siya'y sinedus ng asawa ni Potiphar. Tumakbo siya palayo. Hindi tumakbo para. Kaya dyan, ingat po tayo mga medyo keep distance sa opposite sex. Matagal ko na po yan sinasabi. May trap ang enemy and you will not be trapped. Do not bite the bait of the enemy. Sabihin mo sa iyong katabi, you have the Spirit of might. Hindi mo kakagatin ang pain ng kaaway. You will never bite the bait of the enemy. Sabihin mo, I will never bite the bait of the enemy. I have the wisdom from above. Hindi ko kakagatin ang pain ng kaaway. I decree and declare, wala ritong papatol, at matatrap ng enemy. In Jesus' name, we are covered by the blood. Lahat tayo lalakad sa parada ng tagumpay in the righteousness of God. Sagot po ang iba. Ako po ay nagdedeklara. Masayang buhay, masayang pamilya. Amen? Sabihin mo, happy life, happy family. The first area is weakness. Kumikilos ang Espiritu ng Diyos para ikay palakasin sa problema. Pagtagumpayin. Anak ka niya eh. Ikaw ay champion ng Lord. Winner ka. Ang kaaway gusto maging talunan ka. Huwag kang papayag. Sabi ko, huwag kang papayag. The enemy is under your feet. Tunay na anak ka ng Diyos. Amen. The first area where the Spirit of might is manifesting Himself is in the area of weakness. Hindi ko alam ang kahinaan mo. Sa bisyo ba? Sa barkada? Sa pera? Saan daw? Sa pagkain? Sa pagkain? Hindi ko alam. Pero, the Spirit of might will give you strength to overcome. Sino rito ang gusto mong sabihin, ikaw ay overcomer? Sa pagkain, ang daming pagkain. Di piliin mo yung healthy. Abubusog ka rin naman eh. Kahit isang menu, kung ngayon ay marami, pero the rest of the menus ay hindi naman pwede sa'yo. Tingnan niyo yung iba. Ayoko na mag-mention, ano? Okay, baka tumagal ang ating preaching. The first area is weakness. He is strengthening your mind, heart, and inner man, and replenishing you in every place you have felt worn, depleted, unqualified, or unconfident. Ganyan kumikilos ang Spirit of God. Akala mo ba wala siya sa'yo? 24 hours siya nasa iyo para tulungan ka. Masaya po ba tayo doon? Palakpakan natin si Lord. 24 hours, 24/7 siya nasa iyo para tulungan ka magwagi sa anumang tukso.
sa anumang gawaan ng kaaway, anumang temptation. 1 Corinthians 10:13, hindi daw niya tayo pinahintulutan na matempt beyond our kakayanan. Sa pagdating daw ng pagsubok, bibigyan tayo ng lakas. Para magtagumpay, bigay mo sa akin 1 Corinthians 10:13. Basahin nyo. Kahit English. God is strengthening your mind, heart, and the inner man. Yan ang pakakialaman ni Holy Spirit. Your inner man. Your inner man is the Spirit. Ang dating espiritu natin ay patay. Nung hiwalay tayo sa Panginoon. Pero nung mag-surrender tayo ng buhay sa Panginoon, sinabi natin siyang Lord natin and Savior, right there and then, nung time na yun, pumasok si Holy Spirit, working in your spirit. Ezekiel chapter 36, tumanggap tayo ng bagong espiritu. Bago. Dalhin mo rin ako sa Ezekiel 36. Nasaan yun? Yan. 1 Corinthians 10:13. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. Sabihin natin, God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Hindi kanya hayang matukso. Nanggigit pa sa kaya mo. Kaya mo. Sabi mo, kapatid, kaya mo. Kaya mong lumayo. Sa temptation, kaya mo. Spirit of God is in you. Kaya mo. Huwag mo sabihin, ni tao lang ako eh. Sadya naman tao ko. Ano ba? Huwag mo nang gawing excuse. Pero ang isipin mo, tao ka na nanahan sa iyong makapangyarihang Diyos. Hello? Hindi ko lang ito sinasabi sa inyo, sinasabi ko rin sa sarili ko. Are you listening? Lahat tayo dito nag-aaral. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Wow! God will gonna provide a way out. Palakpakan natin si Lord, who is the one who will provide the way out para makaalis ka dyan sa trap na yan. Sa temptation. There are different temptation. Yung sabi nga, sa pagkain. Pag ang inihayin ng una ay salad, yung vegetable, tapos isinunod ay lechon. Kainin mo muna ang salad. Pwedeng kumain ng lechon? Tikim lang. Masarap eh. Kayo Reb, nakain? Matagal nang hindi eh. Pero, syempre, hindi po sinasabing bawal. Nasa inyo yun. Humingi kayo ng dagdag na strength para ma-overcome. God will gonna, lalo yung paninda dyan ni Agnes, lechon. Ang sarap pa naman. Hindi ganito, wow, sarap niya na. Ang sarap. Sabay lunok ng inom ng tubig. Pwede naman, kung okay sa inyo eh. Ang iba po kasi hindi kumakain ng chicken, laging baboy. Pero strong, di ba? Ang iba naman, puro meat, walang carbs, pero malakas. O, Jeline. Hindi po yun nakain ng mga carbs, mga pansit at spaghetti. Wala sa kanilang, sa kanya yun, sa kanya. Puro, low carb. O, no carb. Wala rin rice. Oo, ay nakikita sa skin. Nakikita sa skin. Pero ako, nagra-rice po ako kasi healthy naman ako, amen. Kakamtay kayo nag-amen. O, sabihin mo naman sa iyong katabi, healthy ka rin! Healthy ka rin! May pinainom sa akin si kapatid Nilagay sa dila, vitamin C, powder. Sabi niya, lumapit sa akin doon. Reb, lagay niyo po sa ilalim ng dila niyo yung powder. Anong pangalan niyo? Tuloy na commercial, Mamaya patayuin natin yung mga negosyante. Kanina pinatayo ko po ang mga negosyante para
matulungan ng bawat isa. Second area that the Spirit of might is revealing Himself is the unexpected. He is building you up in every area you never thought you would have to be strong. He is ministering to you, filling you with might, and shifting you from survival to victory. Yun ang maganda ron. Naranasan ko po yan. Ano yung una? Manifestation of the Spirit of might in our weakness. Kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, the Spirit of might will manifest just to fulfill the assignment of God in your life. Ranas ko po yan. The spirit of weakness. Number 2 is in the spirit of unexpected or in the situation of unexpected. Naranasan ko po yan, yung Spirit ng Lord empowers me nung ma-enkwentro ko si Satanas. Unexpected po yun. Diyan po tayo noon sa Orchidarium. Meron pong nagpa-pray. Nagtawag pala kay Satanas. Siguro hindi siya si Satanas o mga pigpigtsugin lang, pero hindi. Talagang very siya. Pero mas matindi ang kapangyarihan ng Diyos na sa akin. Because of the Spirit of might, makinig kayo, that is an expected situation. Pero pinatunayan ni Lord, who is greater? God is greater that is in me. God is greater that is in you. Even to the unexpected situation, patutunayan ni Lord na kasama mo ang Diyos na makakapangyarihan. Ano nangyari? Lumaya yung tao, si Satanas, umalis. Tortured by the power and anointing of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit, the Anointed One. Jesus, Jesus, Jesus. Let us shout the name of Jesus. Jesus, the Anointed One. Over my life, over my family, over my ministry, over the world. Jesus, the Anointed One. Palakpakan natin si Jesus. He is the Anointed One. Siya ang ating pagmamalaki. Even to the unexpected situation, andyan si Lord, kasama mo. Sabi mo sa iyong katabi, even to the unexpected situation, andyan si Lord, kasama mo. Masaya ka ga? Remember, God will gonna help you to overcome, to endure anumang temptation. Wow! Talagang gusto niya, Lord, magtagumpay tayo. Amen? Inaagrihan mo ba yung gusto ng Panginoon na ikaw ay maging champion? Dahil we belong to the champion of champion here on earth. We belong to the unshakable kingdom. Ikaw ay champion ni Lord. At tayo belong kay Lord as the champion of champion. Palakpakan natin si Jesus Christ. Pag sinabing ikaw ay champion, you have the Spirit of might. May labang ka. Kung kayo'y 5 magkakabarkada, ikaw lang ang born again. Tagumpay ka. Sabihin mo lang, yes, Lord, amen. Paano ba yan? Lord, yes, Lord, amen. Kanta yun. Di ba? Sabihin mo lang, yes, Lord. Lagi mo yung tatandaan. Representative ka ni Lord, saan ka man pumunta. Makinig kayo. Ano man ang ipapakita natin, tandaan nyo, si Lord ay nandyan. Hindi kanya kinukundina, nasasaktan siya pag nagkakamali ka. Bibigyan kanya ng lakas, i-comfort kanya pag nagkamali, patatawarin pag humingi ng tawad. Pagagalingin kanya, palalayain kanya. Pakpakan natin si Lord. Bilang representative ng Panginoon, nire-represent mo rin ang family mo. Nire-represent mo ang J1 family. Ayun na, attend yun sa J1. I remember kahapon, pagkagaling ko rito, takbo po kami ng Gina Selmi, pinag-pray po ako doong na golden anniversary po, declaration. Nakita ko nung kaklase namin, nung college.
Ako po kasi nagpapadala sa GC namin ng college. Gawin po niyo yan. Yung po mga devotion ko, pinapadala ko sa elementary, baka nandiyan mga nakikinig ang aking mga classmates. Lumapit po sa akin, yung isa kong kaklase na andun pala. Sabi niya, saan ka nag-i-stay? Sabi ko, bilang pastor doon sa Pawan. Pwede bang magpa-pray sa'yo, kami mag-asawa? Okay naman. Sabi niya, nakaka-receive ako ng mga devotion mo. Ang haba nga eh. Pero okay lang, natututo naman ako, sabi niya. Kapag ikaw ay nakita, dahil nakitang ako'y nag-pray over doon sa mag-asawang nag-golden anniversary. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, gusto ko rin ako yung magpa-pray sa iyo. Classmate ko po yun. Diba? Kailangan ipakita mo yung liwanag ni Christ sa iyo. Nire-represent mo ang Panginoon wherever you are. Nire-represent mo ang family mo. Nire-represent mo ang J1 family. This is your extended family. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Pero si Holy Spirit, maniwala ka, working in your spirit, working in your inner man, working in your life para mabago ka. Masaya po ba tayo doon? Working in your life para gumaling ka. Working in your life para lumaya ka. Working in your life para pagpalaing ka. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, may bibigay akong halimbawa sa inyong dalawa. Kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos, the Spirit of Might, sa ibibigay ko sa inyo. Tagalog po ito. Shifting you, basa muna. Shifting you from survival to victory. He is building you up. Sabihin mo ngayon, God is building me up in every area of my life, in my thought, for me to have a strong spirit. He is ministering upon my life, filling me with His might, shifting me from survival to victory. Shifting me from survival to victory. Di na-agree ang iba. Pinapatulan ni Lord ang iyong pag-amen. 2 Corinthians 12. Itong first example. Si Pablo. He has the spirit of might. Spirit of God works in his life. Basahin po natin. Very bold ang salita rito ni Pablo. Nilagay ko po sa Tagalog. Si Pablo po ito. Sabi ni Pablo, sila ba'y Hebreo? Ako man ay Hebreo rin. Mga Israelita ba sila? Sabi ni Pablo, ako rin ay isang Israelita. Ninuno ba nila si Abraham? Ako'y ganun din. So, Apostle Paul is Hebrew. Siya ay Abraham descendants. He is Israelites. Verse 23. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong parang isang baliw. Ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa kanila. Bakit kaya? Ang lakas ng loob ni Paul. Totoo kayang mabuting lingkod siya? Ituloy natin. Higit ang aking paghihirap kaysa kanila. Makailang ulit ako nabilanggo sa pagpipreach ng Word of God. Hinagupit ng maraming beses at madalas nabingit sa kamatayan. Verse 24, 5 beses akong tumanggap ng 39 na hagupit mula sa mga Hudyo. Eh, grabe. Ilan daw 39? Ilang beses na 30 siya? 5. Hindi ko alam kay Jesus kung ilan. Siguro mas matindi. 5 beses akong tumanggap. Ay, buhay pa rin eh. Ay, bakit? The Spirit of God is at work in His life. Buhay pa rin. Nung panahon yun. Nakayanan niya because of the inner man, the Holy Spirit working in His inner man. Nandun ang lakas.
Tuloy natin. Verse 25. 3 ulit kong naranasang hagupitin ng Romano. Minsan namang binato. 3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. Minsan maghapot magdamad akong lulutang-lutang sa dagat. Ano meron si Paul? Siya'y truly converted. Na-encuentro niya si Jesus. 3 days siyang nabulag. And from that day, nabago na siya. At ganito siya ka-bold, ganito siya ka-strong ang kanyang spirit. Siya po ba'y napigilan sa pag-share ng Word of God? Hindi. Ituloy po natin. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako. Sa malimit kong paglalakbay, nalagay ako sa iba't ibang panganib sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo, at sa mga hintil. Mga panganib sa lungsod, sa ilang, sa dagat, sa mga nagpapanggap na mananampalataya. Wow! Bakit gano'n na lang ka-firm ang kanyang, ka-strong ang kanyang spirit? Naranasan na kasi niya ang buhay sa mundo. Hindi maganda. Naranasan ni Paul na magpakulong, nagpabilanggo ng mga naghahayag ng salita ng Diyos. Ayaw niya na yun, balikan. People of God, may inayawang ka ba? Sabihin mo, ayaw mo na rin balikan. Hindi na gustong balikan ni Paul. Pero ang ipagmalaki natin ay ang Holy Spirit na kumilos kay Paul. Ang Holy Spirit na kumikilos kay Paul ay nasa iyo. Nasa iyo, nasa akin, magtatagumpay ka rin. Tatagumpay ka. Tayo heavenly citizen, people of God. We are not earthly citizen. Buhay natin talagay sa langit. Always be ready. Jesus coming soon. Pwedeng mamaya. Pwedeng bukas. Hindi ko alam. No one knows. Verse 27. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin, ngunit wala man lang maibalabal. Wala akong itinataas, kundi ang Diyos na sumama kay Paul. Grabe si Lord. Kumilos sa taong tunay na nag-commit ng buhay sa Panginoon. Ikaw ba'y nag-commit ng buhay sa Panginoon? Matindi rin ang mararanasan mo. Kilos ng banal na Espiritu, pumalakpak sa Panginoon Diyos. Yes! Nag-commit siya eh. Na-encuentro niya ang Panginoon in the road of Damascus. Nabulag siya. 3 days. Naranasan niya ang kapangyarihan ng Lord. Ako naranasan ko nung ako'y pinagaling. Walang operation. Walang medicine. Gumaling ako sa malalaking bukol. Kaliwat kanan, kaya narito ako, naglilingkod ako sa Panginoon. Alam ko ang Diyos ay hindi pa tapos sa iyo. Gusto niyang gumawa ng magandang patotoo sa buhay mo. At magagamit ka rin niya to speak boldly. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Ganyan si Paul, ganyan ang marami. Mula doon sa magandang patotoo, ang gusto'y maglingkod sa Panginoon. Nung iwanan ko po at paiwanan ng Panginoon at tindahan. Yes, malaking kinikita ko. 1,000,000. Pero, hallelujah, mas masaya ako ngayon na naglilingkod sa Panginoon. Ang Lord ang aking employer. Palakpakan natin si Jesus Christ. Ikaw, hindi ka man mag-full time. Iba-ibang calling natin. Merong tinawag as a kingdom financer. May tinawag, pero lahat tayo tinawag to become a disciple maker. Take the challenge to become a disciple maker. Win the lost. Lahat tayo tinawag to win. Kailangan mamuhay tayo sa liwanag ni Kristo. Amen?
32, nang ako'y nasa Damasco, ang pintuan ng lungsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop ni Haring Aretas upang ipahuli ako. Verse 33, ngunit isinakay ako sa isang malaking basket, ibinaba sa kabila ng pader upang ako'y makataas. Sasamahan ka ng Panginoon saan ka man pumunta. Maniwala ka, magtiwala ka lang sa Kanya, iingatan ka ng Panginoon. Kumakapal ang covering ng Lord sa'yo, sa akin bilang Kanyang anak. Pumalakpak na sabing, yes! Siya lang ating ipapakilala at itataas. Excellent management skills are no substitute for being mighty in His Spirit. Huwag mong ipagmamalaki. Kagaya mo rin ako, 4-year course, licensed civil engineer. Pero hindi ng calling ko eh. Trinain ako sa market. Hindi ko nagamit yung aking profession. But I'm happy sa training na pinagdaanan ko like Joseph. May iba't iba tayong training ground. Trust God who hold the process. Who is with you in the process. Pinoproseso ni Lord ang ating character, church. Are you listening? Sabihin mo sa iyong sarili, pinoproseso ni Lord ang iyong character. Si Lord ay after your character. Amen? So we need to welcome the Holy Spirit as a spirit of might for us to see victory. And strengthen your situation, perpetual progress and ongoing victories. Daily welcome mo, Holy Spirit, kasama kita. Sa sitwasyon, Holy Spirit, hindi ako nag-iisa. Sa problema, Lord, alam mo na ito bago ko pa naalaman. Lord, may nakahanda ka na bago pa ako humingling. Sabihin mo ngayon, Lord, may nakahanda ka na bago pa ako mangailangan. Nakahanda ng solusyon. Nakahanda ng lahat. Nagsasalita kayo? Tutuwa si Lord sa inyo sinasabi, that is a faith-filled declaration. May padalawa po akong ikukwento sa Bible. Ito po ay si Samson. Pakibasa po natin. Hindi alam ng mga magulang ni Samson na ang ginagawa niya ay kalooban. Ngayon, panahon ngayon, ikaw at ako ang gustong gamitin ng Panginoon para patunayan ng Lord na sumasayo, mighty in power, at ang kaaway is under your feet. Sabihin natin, the enemy is under my feet. Any problem is under my feet. God will provide the solution. God will gonna provide a way out. Ituloy po natin. Ang Israel noon ay nasasakop ng mga Filisteo. Pumunta si Samson sa Timna, kasama ang kanyang mga magulang. Habang dumaraan sa isang ubasan, may isang batang leon na umungal kay Samson. Kaya't pinalakas siya ng Espiritu ni Yahweh. Pinatay niya. Sino nagpalakas kay Samson? Spirit of God. Sino magpapalakas sa'yo sa problema? Spirit of God. Who is with you in the problem? Spirit of God. Who will work in the miracle and the anointing? The Spirit of God, the Holy Spirit. Pinalakas. Tingnan po natin ha. Kaya pinalakas siya ng Espiritu ni Yahweh. Pinatay niya sa magitan lamang ng kanyang mga kamay ang leon na parang isang batang kambing. Sabi natin, wow. Sabi natin, wow. Ano ba yung batang kambing? Ganong kalaki ang batang kambing? Gano? Oh. Ay, leon po ang kanyang pinatay. Ano? Leon ang kanyang pinatay. Pero para lang isang batang kambing. Wow. Ngunit hindi niya ito pinalam sa kanyang mga magulang. This spirit of might will help you overcome the challenges and become victorious and remain in control of your life. Victorious ka talaga. Pumalakpak ka mga victorious. Ituloy natin. Umalis si Samson
humuli ng 300 asong gubat. Ilan? Ilan ang hinuli? Ikaw ba makakahuli ka ng asong gubat? Pero nahuli ni Samson, ano kayang ginawa niya? Because of the Spirit of God in him. Pinagtatali niya mga ito sa buntot ng dala-dalawa at kinabitan ng sulo. Pagdating nila sa Lehi, sinalubong sila ng ihiyawang mga Filisteo. Ngunit si Samson ay pinalakas ng Espiritu ni Yahweh. Wow! Ang kanyang gapos ay pinatid nga na para lamang nasusunog na sinulid. May nakita siyang panga ng asno. Dinampot niya ito at siyang ginamit sa pagpatay sa may 1,000 Filisteo. Sabi natin, wow. Bakit ka mo? Magaling ba si Samson? Sinong magaling? Si Holy Spirit in him. Palakpakan natin si Holy Spirit. Ilan ang napatay? 1,000. Pagkatapos umawit siya ng ganito, hamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Hamagitan, paano kayang tono noon? Siguro tutunahan na rin ng bishop. Umawit daw eh. Hamagitan ng panga ng asno, pumatay ako ng 1,000. Hamagitan ng panga ng asno, nakabunto ng mga bangkay ng tao. Idinideklara ko, ikaw at ako, having the Spirit of the living God, you will destroy the works of the enemy in your life. No one can touch your family. No one can touch your life. In the name of Jesus, because you and me has the Spirit of might, the Spirit of the Lord. Hindi naman pwede na doon lang sa panahon na yun, kikilos ang Lord. Ngayon, higit pa. Huwag kang matakot to pray over yung mga may karga. The Holy Spirit in you will perform wonders. Amen. Spirit of might will help you overcome the challenges and become victorious. Remain in control of your life. Tayo po tumayo. This is a prayer. Mamaya po pumunta mga worship team. Sabihin natin, God, the Holy Spirit of might, you are my strength. Sige, it is a prayer. Sabihin natin, God, the Holy Spirit of might, you are my strength. In Jesus' name, I'm covered by the blood of the Lamb. And I have power and authority and can boldly say, Devil, Devil, enough is enough. Do not touch me. You will never touch me. You will never touch my family, my children. Stop. In Jesus' name. Debt, utang. Do not enter my house. Bondage, do not touch my children. I rebuke you in Jesus' name. I will not walk into that which hurts the heart of God. Hindi ako lalakad para saktan ang Panginoon ko. The Holy Spirit will control my weakness. Sabi mo, the Holy Spirit will control my weakness. Lord, infuse into me tireless energy to do all your mandated plan that I need to do in Jesus' name. Ulitin po natin, Lord, infuse into me tireless energy to do all your mandated plan that I need to do in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. The Spirit of might keeps me from losing battles. And so the Spirit of might keeps me from losing faith. Sabihin uli natin. Mahalaga po ito. The Spirit of might keeps me from losing battles. And so, the Spirit of might keeps me from losing faith. Hope, territory, time, and progress. He does this by encouraging me to be strong and courageous, creating and establishing something new
always takes courage, and the spirit of might is in my life to help me to be brave. People of God, we need a total surrender, total dependent to the Holy Spirit. The Spirit of might. Zechariah 4:6, it's not by might, it's not by power, it is only by my Spirit, says the Lord. Ephesians 6:10, 1, 2, 3, go. I'm strong in the Lord and in the power of His might. Once again, I am strong in the Lord and in the power of His might. Ito ang bilin ng Lord. Bago tayo umawit, music team, ito ang bilin ng Panginoon. Kung susundin natin to, mapapagpala tayong higit kaysa dati. Ito ang binili ng Panginoon kay Joshua. Huwag mong kaliligtaan. Sabihin mo yan sa sarili mo. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang biling ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo sa angkaman pumunta. Magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Kasama natin ang Panginoon. This time in return to the greatness of our God, let us declare, only through the blood of Jesus that we will become victorious. We need to surrender our life daily to the Holy Spirit. Total dependent. Give your life to Him. Let us sing this song. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running. out of time. Ito tayo dati eh. Sin Separated. The breach was far too wide. But But from the far side of the chasm, you held me your side. So you made a way Across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. Ikaw yun, Lord Jesus. At the cross, you paid the debt I owe. Thank you, Jesus. Broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved. Let us declare, people of God. Brought me from the darkness to His glorious light. Oh, thank you, Jesus. We love you. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness to His glorious light. There is nothing stronger of the wonder-working power of the blood. Oh, the blood. The blood that causes us to
ang aming espiritu at hiwalay sa iyo. Ngayon ang aming mga espiritu ay binuhay mo, pinanahanan mo, banal na Espiritu Santo. At dahil ikaw ay nananahan sa aming lahat bilang iyong tunay na mga anak Ama, ang gusto mo sa amin makitang kami mapagtagumpay. Hindi mo ini-invalidate ang aming nararamdamang sometimes ay nalulungkot, pero ayaw mo sa amin kami mag-dwell doon dahil kami tunay na victorious army of you living God. Hindi mo lang kami nais mag-survive. Ang nais mo, Panginoon, ay makita kaming tunay na lumalaban. Hallelujah! Fighting a good fight of faith, nang lakas ay nanggagaling sa'yo. Pinagwagi mo si Samson dahil sa kaloob mo, because of your spirit, for your purpose, Lord, for the Philistine to be destroyed. Sa aming buhay, kayo rin ang Diyos na kumikilos para kami magwagi sa anumang problema, sa anumang pagsubok na ginagamit mo. Ang mga pagsubok, Panginoon, hindi para kami i-condemn kung kami may nagkamali, kundi kami i-comfort, palakasin, dumaloy ang spirit of might, dumaloy ang lakas. The same spirit na kumilos kay Paul, same spirit of you, O Lord God, na kumilos kay Samson, kumilos sa iyo, O Jesus Christ, nung kayo nasa lupa at nagbigay ng tagumpay, even to the point of death. Same spirit of the living God ang kumikilos sa amin. Salamat, Panginoon, pinalalakas niyo ang bawat isa. Salamat sa Panginoon sa comfort. Salamat sa healing. Salamat sa miracle. Ngayon, sabihin mo kay Lord, ano bang kailangan mo na hindi kayang ibigay ng Panginoon? Meron ka bang kailangan na sinasabi mong hindi naman kayang ibigay ng Lord? I want to tell you, lahat ay inihanda na ng Panginoon para sa iyo. Ang salvation, ang eternal life, ang healing, ang miracle, ang forgiveness. Walang kang kailangan na hindi inihanda ng Lord. Sige, pasalamatan mo ngayon ng Panginoon for the healing, for the freedom, for the new life in Christ. Pasalamatan mo ang Lord for the promotion. Pasalamatan mo ang Lord, magandang plano niya sa iyo. Taglay mo ang Espiritu ng Panginoon, people of God. Taglay natin the Spirit of the Lord, Spirit of knowledge, wisdom, and understanding, Spirit of counsel, Spirit of might. Sige, pasalamatan mo ang Panginoon, you are victorious. Receive the strength, receive the comfort, receive the courage. Gusto ng Panginoon sabihin sa iyo, mahal na mahal ka niya. Receive your healing. I speak healing. I speak miracle. I speak freedom in the name of Jesus. You are chosen by God to proclaim the victory of Christ. Sige, pasalamatan mo, Panginoon. Thank you, Father. Hear the prayers of everyone. Hear the prayers. Thank you for hearing the prayers. Thank you, Lord, for the manifestation of what I have been declared. For what you have heard, my Lord. Patulan niyo ang mga deklarasyon. And the Holy Spirit is at work. Sige, palakpakan mo si Holy Spirit. God is releasing His strength. God is releasing courage. God is releasing you from all bondages. People of God, let us give the highest praises, glory. As we bow down, let us bow down. Receive, Lord, the highest glory, honor, power, and thanksgiving to you alone, God of miracle, God of wonders, God, our Lord and Savior. In Jesus' name, amen. Sa Diyos ang papuri. God bless everyone.